Alright, tayo please. Okay, may request everybody to please stand. 1 Corinthians chapter number 6. 1 Corinthians chapter number 6. Verse number 9 and verse number 10. First Corinthians chapter 6, verses 9 and 10. Okay, I hope lahat ng mga members dito na sa loob. Okay, preaching time na, so dapat wala nang nasa labas. Pati mga bata, no? Saan si Clint? Diyan? Hindi hindi dapat magulo mga bata. Makinig sila. Okay, chapter number 6, verse 9 and verse number 10. Okay, ready na? Andiyan na tayo? Alright, let's read all together, verse 9 and 10. Ready? Read. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. 10. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Alright, so those are the group of people that the Bible mentioned that they will not inherit the kingdom of God. And one of those are drunkards. The drunkards. So our topic this morning is the dangers of alcoholic drink. So we're going to discuss that this morning. Before we go on, shall we come to the Lord in prayer? Gracious, loving, eternal, and just God, in this morning, Lord, we stand before you in your holy presence, asking, Lord, for guidance, asking for wisdom, that you would enlighten our mind this morning, especially the Word of God that we're going to discuss. The Word of God, the passage of Scripture tells us, Lord, that there are those who are not or cannot inherit the kingdom of God. I pray that this message would remind us, especially men, na as child of God, bought by the blood of Christ, washed by the blood of Christ, ay maiwasan na namin ito. And it serves as warning, Panginoon, na dapat ang aming buhay ay dapat malaan, maibigay, magamit sa inyong kapurihan. Be with us this morning and rebuke us if there's anything na dapat ma-rebuke sa amin, ma-remind sa amin. Let it be, Lord, and let the Holy Spirit work in our midst today. And I pray, Lord, that your word would minister into our hearts. We entrust to you, Father, as we go on, and we pray for the success and victory. Help our parents to take charge to their children, to control their movements, their roaming around, so that we will not be distracted, we will not be hindered, and we could have an undivided attention in listening to the preaching of your word. Be with us, Lord, and give us a tender heart this morning. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Once again, good morning. All right, now this is the last and final day, at the same time, last and final Sunday for this month of November. All right, the dangers of alcoholic drinks. So there is danger, amen? There is danger in alcoholic drinks, and I hope and pray na sana po tayo po ay nakaiwas na po dito. Lalo na po mga men, mga tatay, as we all know na tayo po ay mga head of the home. But at the same time, reminders din po sa ating mga young people. Okay? Sa ating lahat ito, walang exempted. Kahit po pastor, no? Meron akong nalalaman na pastor, okay? Meron pa ring fighter wine. Oh, pastor, pero meron pa ring mga tinatawag na light lang, light. Ang tawag doon, mace. Oh,
yung mga ano. So, dapat wala na yon sa atin. Okay, there are few things I would like to remind everyone. There is danger. Amen? There is danger in alcoholic drinks. Okay, there is danger. And the Bible warns us that we should avoid alcohol because it is dangerous. Dangerous, mga kapatid. Okay? Wala pong tinatawag na moderate drinking or light drinking or tinatawag doon na professional drinking. O ano pang tawag nila dyan? Okay? Pag sinabing alcohol, that means alcohol. Are you with me? Okay. Now, first of all, according to the Bible, anong danger number 1? Alcohol leads to poverty and what? Nakita ninyo, maklaro? Anong danger number 1, Brad? Alcohol leads to poverty and destruction. Proverbs 23:21. Let us read. Ready, go. The drunkard and the glutton shall come to poverty. Anong may dulot? Anong resulta ng pag-iinom? Poverty. Wala pa ako nakitang palahubog na naging milyonaryo. At nakakalungkot, mostly sa mga lasinggero, ito pa yung mga mahihirap. Hirap na nga, bisyuhan pa. Hirap na nga, lasinggero pa. Magkano ngayon ang Brad, ang longnik ng Tanduay? Hindi, Brad. 2 years ago pa yan. O Brother Bernard, itong last week, Brad, itong pagbakal mo, pila to? 180. Oh, ang bagong presyuhan ngayon, 180, 170 na. Longnik, ha? Imagine mo, 180, Brad. Ilang bigas kilo na? Magkano ngayon yung magandang bigas? Ipagpalagay tatang 50. Ano yan, Jasmine? Ha? O, yung 50, maganda na yan. O, 2 kilo plus 80. Magkano ang kilo ng galunggong? O bangros, magkano? 200 plus? May 300 ang bangros? 180. Ay, sobra na 1 kilo. Sobra na half kilo, Brad. O ibili mo. O kahit galunggong. Yung 80. Ilan na yon? Nakuha niyo, church? May 2 kilo ka na. May lamas pa. O may ulam na. O kung gulay yun, yung 80, marami na yon. Nakuha nyo? Samantala, kung ikaw lang nag-inom-inom, yung 180, ikaw lang nag-enjoy, ang pamilya mo, anak mo, nagutuman, nagnanga. Pero ikaw, nag-enjoy doon sa barkada, sa alak. Oh? Samantala, kung gisibings mo yung 180, minsan na ba ang tao pag lasing na, hindi na makontrol. May sildo ka, 500. Kahit ano kapigado, bakit may budget sa inom? Nakita nyo, Brad? Bakit na may budgetan pa? 500, isipte ko itong 200. 300 para sa pamilya. 200 lang, 200. Kaya ang 300 para sa pamilya. Ngayon, nalasing na, Brad. Ano, bitin ha? Another long neck. Nabitin uli, another long neck. Ang 500, wala na. Ang 300 na dapat, kaya ang 200, di-budget niya sa kanya, ang 300 na supposed to be para sa pamilya, wala na. Kaya pag nalasing na, hindi na makontrol. Pag nalasing na, wala na sa isip na tama. Kaya tuloy, wala na, naumos talaga. At siya lang nag-enjoy. Ano pa? Siyempre, minsan, pag walang pera ang tao, pag may bisyo, magutang. Kaya anong sabi ng Bible, Brad? Okay, the drunkard and the glutton shall come to poverty. Kaya classmate itong glutton at drunkard. Itong glutton, palakaon. Uncontrollable appetite. Yan ang ibig sabihin glutton. Uncontrollable appetite. Excessive appetite. Sobrang ganado. Masiba. Ano pa ba? Matakaw. Yun ang ibig sabihin. Classmate daw ang matakaw at saka ang palahubog.
Amen? Kaya tayo po, sana wala nang palahubog dito. At kung palasinggero ka, i-stop mo na yan. Mag-2026 na. Sabi mo, Lord, tulungan mo ako ang aking budget, ang aking pera, ilaan ko na sa pamilya ko. Para marami kaming mag-enjoy, hindi lang ako. Iwas ka pa sakit. Amen? Kaya magdudulot, anong sabi ng Bible? Maghahatid sa'yo, magdudulot sa'yo ang pagiging lasinggero, ang pag-iinom ng poverty. Like I said, wala akong nakitang lasinggero bad yumaman. Ano lang yumaman sa kanya? Sakit. Dumami ang sakit. Pero pira, Brad, wala talaga. Si Brother Joe dito, may idol siya dito sila barangay, si Paragaak. Kada inom niya, magluto-luto siya. Tapos pagluto niya, alas puno. Puno ang baso, tanduay, ganon. Ngayon, wala nag-vlog, baka nasa ospital na. Kaya bago siya magkain sa kanyang niluto, alas puno, baso, Brad, puno ng tanduay. Ganon. Imagine mo, kaya gikuha siyang sponsor ng tanduay. Kaya ang kanyang before siya magkain, Brad, tanduay. Ngayon, wala na nag-vlog, baka na. Warning sa atin. Warning sa Bible. The danger number 1, the drunkard and the glutton shall come to poverty. Kaya tayo mga kapatid, instead na gamitin natin at tayo lang din ang mag-suffer later on, why not gamitin natin sa tama ang ating mga resources? Gamitin natin sa tama ang binigay ni Lord na pera para sa atin. Huwag sa bino, huwag sa alak, huwag sa alcohol. Later on, marami pa tayong maano dyan. So, that's the danger number 1. Okay? That's the danger. Mahirap na tayo. Ilaan natin ang ating pera sa tama. Huwag na, mga kapatid, doon sa alak po. Amen? That's danger number 1. Okay, number 2. Ano pang sabi dito? Baka lubat na ito, Brother Jonathan. Wala na. Okay, tingin kayo dito. Anong sabi? Alcohol, what? Drains. Anong i-drain niya? Number 1? Finances. That's number 1. Na-i-drain niya talaga ang finances. Magasto pag may bisyo. Tama? Magasto pag may bisyo. Magkano ng stick ngayon ng sigarilyo? Parang di na tag-tres. Tag-tres pa ba? Dati, per stick, size. Imagine mo, ang isang kaha, budgetan mo 1,000. Isang rim. Ang 1,000, marami na yung mapuntahan. Ang 6 pesos, Brad, ano nang mabili noon? Makabili ka na ng lamas. Isang sigarilyo lang, isang stick lang. Ilan ang maubos ng isang tao ngayon? Ilang maubos ngayon ng isang tao? Kung smoker ka, patay sindi, minsan kulang isang kaha. Grabe. And take note, ang mga drinker ngayon, hindi lang po mga lalaki, meron ding mga babae palahubog na rin. Ga-increase ngayon, ayon sa data, na marami na rin mga babae ga-engage sa pag-iinom. Normal na sa kanila, beer, red horse nga, ga-inom na babae, pati red horse. Mga gin, meron na rin. Ilang babae ang nabuntis dahil po sa pag-inom-inom? Ilang babae na rape dahil sa pag-inom-inom? Hello, are you with me? Kaya kung meron mga people dito, gakawat-kawat, gatry-try, warning ito sa inyo, na umiwas kayo, sapagkat napaka-delikado, dangerous po, Brad, ang alcohol. Pwede ka mag-enjoy ngayon, pero ang kapalit na regret, babaunin mo buong buhay. Kaya wag mo nang subukan. Kaya sabi ni Duterte, wag mong subukan. Kasi bakit? Masisira ang buhay mo.
At totoo po yan, masisira. Maraming buhay na sira dahil sa kanila pong sinubukan, bad. Ang hindi dapat. Hello? Dangerous. It drains finances. Ano pa? Damages. What? Brad? Families. Ilang family bad ang na-damage dahil sa alak? Tatay, nag-away, nagpatayan. Mag-ama, magkapatid, magpinsan, sila lang nagiinom, later on sila din nagpatayan. Halos araw-araw meron tayong naririnig. Kaya walang maidudulot, kapatid, members, Christian, listen, ang inom, ang bino, ang alkohol, higit lalo ang paglalasing. It drains finances, it damages families, and ano pa? It destroys persons. It destroys persons. Maraming buhay na sira, maraming pangarap na sira, maraming, kung hindi ikaw nakabangga, ikaw nabungguan, nagjogging-jogging ka lang, driver lasing, nasa tamang lane ka, binunggo ka, ang nakabunggo, ang lasing buhay, ang normal patay. Tama? Ilang pamilya, ilang tao na disgrasya dahil sa lasing na driver. Irresponsible na pag-drive dahil impluwensyado ng alcohol. Bata, graduating na, nagmotor-motor, lasing, sumimplang, patay. Malapit na mag-graduate. Laki ang gasto ng magulang. Pinaaral, mga kapatid. Pero na-disgrasya. Anong dahilan? Mga kapatid. Ilang mga anak na trauma dahil ang tatay at nanay, paglasing ang tatay, gidakulata. Ilang bata na trauma, mga kapatid, pag si tatay, lasing, nagsisigawan sila kay nanay. Ilang mga anak na nanginginig pag si tatay uwing lasing. Nakita ko nung una, di pa ligtas sa tatay ko, mga kapatid. Napakahirap. Kapag ka ang isang tatay palahubog, napakahirap sa loob ng tahanan. Walang peace ang bahay kapag ka bisyuhan ang nasa bahay. Lalo na ang padre di pamilya, kapatid, napakahirap. Miserable ang buhay. Miserable si nanay. Miserable mga anak. Kapag ka ang padre di pamilya, bad, maraming bisyo. Lalo na ang pag-iinom ng alak. Sabihin nyo man, disagree kayo sa akin, but that is true. Even based on my experience. Mga kapatid. Kaya walang maidudulot. Alcohol leads ang mga bata. Pangit ang kanilang environment. Madala nila, mabao nila, mga kapatid, ang masamang experience nila hanggang sa paglaki nila. Magkaroon sila ng traumatic experience. Opo. Amen? Kaya please lang, sa mga young people, huwag nyo nang subukan. Kung never pa kayo nakatry, huwag na kayong mag-try. I'm warning you, young people, mapalalaki, mapababae. Kaya even sa mga eskwelahan ngayon, may mga young people na nag-inom-inom. May mga estudyante na sa labas ng tindahan. Kaya nga pinagbawal na yung inuman malapit sa eskwelahan. Bawal magtinda ng bino. Bawal magtinda kasi may tendency ang mga estudyante mag-inom. Even mga high schoolers, even first year high school pa lang ngayon, marunong nang mag-inom. Number 2. Danger number 2, not only alcohol leads to poverty, but also alcohol clouds judgment and leads to sin. Kapag ka ang tao lasing, wala ng proper judgment. Kaya nga bawal mag-drive. Kasi pag ma-impaired, maapektuhan ang normal mo na pag-iisip. Akala mo, nagdadrive ka, nakainom yung driver, lasing yung driver, akala niya mahina, mabagal lang siya, pero mabilis na pala. Akala niya yung daan, nasa lane pa siya, wala na pala. Akala niya straight, kurbada na pala. Sapagkat nakurap ang kanyang mind, na-impluwensyahan ang kanyang pag-iisip, ang kanyang decision makings maapektuhan kapag ka ang tao ay lasing. Amen. Diyan ba tayo, man?
Kaya sabi ng Bible, anong sabi ng Proverbs chapter 31, verse 4 and 5? Kings and leaders are one. Let us read. Proverbs chapter 31. Proverbs 31. Proverbs 31. 31, 3 and 4. Proverbs 31. Look at verse 4. Look at verse 4. It is not for king or Lemuel. It is not for kings to drink wine, nor for princes strong drink. Verse 5, lest they drink and forget the law and pervert the judgment of any of the afflicted. Dito po, pinagbawalan po ang mga hari at yung mga leader sa Israel, sabi po ni King Solomon. Kaya kapag ang tendency po, kapag uminom sila o lasing sila, at meron pong mga cases na dapat nilang i-judge, maapektuhan. At sabi ng Bible, lest they drink and forget the law and pervert the judgment of any of the afflicted. Iyon ang tendency. Ma-pervert ang judgment, makurap ang judgment. Hindi na proper ang judgment mo kapag ka ikaw hari, ikaw official, lasing magbigay ng judgment. Kaya sabi niya, bawal mag-inom ang mga hari. Meron ako nakita sa social media, nagsisyon sila, lasing ang kapitan. Nung nagsisyon sila, nag-object ang mga kagawad. Sabi niya, hindi tayo mag-session ngayon kasi si Kap lasing. Siya, hindi ko lasing, nakainom lang. Ay, hindi. So, nag-object sila. I-erase yung minute na yan. Paano ka mag-session ngayon? Kapitan, lasing. Si Kapitan man mag-execute yan, si Kapitan magpirma, magdebate sila kung anong issue, anong barangay ordinance. Tapos si Kapitan lasing. Paano yan? Violation na yan. Bawal yan sa public official. Public servant, bawal. Mag-report ka, lasing. Amen. Pastor, mag-preach, lasing. Paano yan? Leads to sin. Kings and leaders are warned not to drink because it causes them to forget the law and pervert the judgment. Hindi proper ang judgment mo, Brad. Kaya hindi normal ang isip mo. Right? So maliwanag, Bible. When the mind is impaired, sin becomes easier. Pwedeng matwist. Ang tama, maging mali. Ang mali, maging tama. Yan ang possibility. Kaya sabi ng Bible, alcohol clouds judgment and leads to sin. I-corrupt niya. I-corrupt niya ang mind ng isang tao. Kaya sabi nga ni Sarah, anong sabi ni BP Sarah? Nag-resign siya, DepEd pa siya, secretary, nag-resign siya. Kasi one time, pumunta siya ng Malacanang, alas 10 ng umaga, nakipagbiso-biso daw siya sa presidente natin kay BBM. Pagbiso-biso nila ganun, amoy alak, alas 10 ng umaga. Isa yon nakapa-discourage sa kanya, kaya nag-resign siya sa DepEd secretary, bilang DepEd secretary. Imagine mo, alas 10 pa lang ng umaga, amoy alak na ang presidente. Ibig sabihin, baka gabi naglasing, baka madaling araw nakainom, o early in the morning nag-inom na. Bakit alas 10 amoy alak na? Nakakalungkot. No? Presidente ng ating bansa, alas 10 ng umaga, amoy alak na. Wala kang balita, nung una, kay Duterte, may issue ganon. Pero nakakalungkot sa ating presidente ngayon. Sorry sa mga Marcos supporters. Pero hindi magandang impression. Hello, dyan ba tayo? Iwasan natin mga kapatid. Alcohol clouds judgment and leads to sin. Di mo alam. Kasi lasing na, di niya alam,
nangyari sa kanya. Nag-inom-inom si Nini, okay? Kasama mga lalaki na classmate. Tapos, nagka-muscle weakness. Siyempre, kapag lasing na ang babae, mawala na ng pwersa. O, ito namang si lalaki, kay maro-maro, o gidalag, ipatulog. O, before he know it, wala na, may nangyari na. Di niya namalayan. Ilang babae na rape, ilang babae na buntis, di nila alam kung sino daw nakabuntis sa kanila. Kasi marami sila. Di mo alam, kasi marami sila. O, kita mo na. Multiple choice. May kapatid si Bonnie. Wala man si Bonnie dito. Tumboy-tumboy yun. Ewan ko kung nakapansin. May kapatid nakasimba dito several times. I think 3 times. Nagtrabaho dati sa Gina Hardware. Tumboy-tumboy yun, bagsikon. Naginom-inom. Kay lagi lalaki daw siya. Kasama niya mga lalaki. Mga kapatid, ayon. Siyempre, paglasing na, walang patawad. Pahit itumboy. Binirahan. Nabuntis. Ngayon, di nga alam sinong tatay. Ang bata ngayon, 6 years old na. Oh. Tumboy yun. Nabuntis. Dahil sa inom-inom. Kaya akala mo, tumboy ka, di ka mabuntis? Huwag kang magkumpiyansa. Ano, Brad? Dahil sa inom-inom. Kaya grabe ang maidulot po na napaglalasing at pag-iinom. Diyan ba tayo? Sin leads to alcohol, mga kapatid. Alcohol. Number 3. Not only that, anong danger number 3 sa alcohol? Alcohol brings sorrow, wounds, and what? Trouble. Anong maibigay ng alcohol? Sorrow, wounds, and trouble. Walang positive, mga kapatid, na maibigay ang pag-iinom ng alcohol. Puro negative. Walang benefit. Listen, kahit itabi natin ang Bible, mga kapatid, sa practical na lang tayo. Doon na natin sa practical, hindi natin isama ang Bible ba? Wala pa rin. Hello, amen? Walang maidudulot, walang positive. Proverbs 23 to 29. Proverbs chapter 23. Let's read. Proverbs chapter 23. 29 and 30. 29, who hath woe? Who hath sorrow? Who hath contentions? Hath bubbling? Who hath wounds without cause? Who hath redness of eyes? Verse 30, they that tarry long at the wine, they that go to seek mixed wine. Maliwanag. Sino yung nagsasuffer? Sino ang nagkukos ng sorrow? Anong may dudulot ng wine? Drinking alcohol? Sorrow. Wala akong nakita, mga kapatid, na pamilya na masaya na may bisyuhan. Wala akong nakitang pamilya na masaya, Brad, na palainom ang membro ng pamilya. Mostly kapag ka ang pamilya mayroong lasinggiro, Brad, may problema talaga. Hindi pwede. Magkukos siya ng sorrow. At sabi pa ng Bible, wounds. Hindi man siguro literal na wounds, pero yung trouble, yung pain, yung anguish na may contribute mo sa asawa mo, sa anak mo. Yung traumatic, yung gikulata mo yung anak mo, yung nasaktan mo yung anak mo, yung sinigawan mo yung anak mo during lasing ka, magkukos yun ng emotional wound sa kanila. Mas sobra pa yun sa physical wound. Yung traumatic experience nila. Hello? Ano pa? And troubles. And troubles. Ang taong lasing, prone siya, Brad, ng trouble. Amen? Madali siya nakakita ng kaaway. Bakit nag-aaway ang tao?
Di ba pag normal pa, bakit tahimik siya? Normal pa, halos di mo makausap. Pero nung nalasing na, tingnan mo. Napansin nyo, mga kapatid? Pag nalasing na, hindi na magpaawat. Hindi na magpahawak ng microphone. Kaya siya na lang lagi. Kaya doon, yung isa din, lasing na rin. Gusto na rin maghawak ng microphone. Kaya doon na, naging sanhi na ng disgrasya. Trouble. The Bible describes drunkenness as source of pain, fighting, regret, and shame. Nanay ko nung una, manganganak na. Tatay ko, pagbalik niya, nanganak na. Sabi ng nanay ko, huwag ka nang umalis. Masakit yung tiyan ko. Baka manganak na ako, hindi pa yan. Siguro may 1 week pa. Sabi niya, iba lang siguro yung pakiramdam mo. Sabi niya, pwede huwag ka mag-alis. Umalis talaga ang tatay ko. Siyempre, nung sa barangay ka lang, di pa man uso yung midwife. Yung paltira lang. Ayun. Isang kapatid ko, pinanganak, wala si tatay. Kaya nandun sa barkada. Masinuna. Pain. Fighting, regret, and shame. Yun ang danger number 3. Kaya sabi ng Bible, sa ating binasa mga kapatid, no? Who hath woe, who hath sorrow, did not tarry long at the wine. May mga tao talaga na talagang inuman. Talagang hindi nila kaya yung 1 oras lang. Hindi nila kaya yung 2 oras lang. May mga tao talaga na talagang halos buong araw. Di kontento yung half day lang, di kontento yung oras-oras lang. Kung pwede pa magdamag, pwede pa susunod na araw. Ang lasinggero daw, yung hanap araw-araw, hinahanap mo. Ang lasinggero daw, yung hanap araw-araw, lasing ka. Pastor, di po ako lasinggero kasi nagsashot lang ako. Di man ako talagang pareho lang din niya. Saan nagsimula yung pagiging lasinggero? Kaya yung kanta, totoo yan. Nagsimula sa patikim-tikim. Hanggang ano? Sabi nga doon, pakunti-kunti, hanggang pakunti-container na. Di na kontento. Nagsimula sa isang beer, Pilsen. Ngayon, case na. Saan ang pinakasilabol during December? Wine. Anong pinakamalaking income ng mga tao? Sa wine, pag December. Tanduay, Red Horse, beer. Hindi pwede party walang wine. Baka minsan sa reunion nyo, kahit Christian na, may wine pa rin. Mag-ingat kayo. Ngayong December. Grabe si Satan, ginagamit niyang alcohol para ma-deceive ang tao. Ginagamit ni Satan, sinasabi ni Satan, i-inject ni Satan na hindi ka ma-enjoy, hindi kumpleto yung enjoyment mo pag walang wine. Saan ba napapasarap ang pagigitar? Saan napapasarap ang inuman? Ang pagkakantahan, pag may inuman. Bibihira lang ang kantahan na walang kasamang beer. Always associated sa wine. Maghanap ka ng bidyukihan. Di mag-absent brad ang wine. Aywan ko lang kung mayroong bidyukihan na walang inuman. But mostly ba, hindi pwede. Kasi doon sila humuhugot ng lakas nila at confidence. Kapag ka nakainom na, ganado na. Pag nakainom na, nawala na yung hiya. Pag wala pa nakainom, langanin pa. Pero tingnan mo ba, pag dami ng shot. Ganon ang tao. Ganon ka-deceive ang tao sa demonyo. Ginagamit ang wine. Testimony, gamiton ko lang ito si Ning Mamerto. Inom daw nung una. Inom ta pre.
Inom sila. Sabi niya, doha lang ta. Mangita ka pa sang iban. Inom atong gusto, gipangita, mangita ka pa iban. Kita lang diri, one on one. Para sigurado. Isa ka lungnig, dalawa lang daw sila. Usahay, dugangan pa. Ganon ang tao. Salamat. Amat-amat na. Amen? I hope madula na gid. Anong sabi ng Bible, Brad? Anong resulta? Tingnan niyo po, verse number 30. Anong sabi ng verse 30? Tingnan niyo, verse 30. Anong sabi ng Bible? They that tarry long at the wine, they that go to seek mixed wine. Naga-overnight, nagatagal. Verse number 29. Anong mga mata nila? Tingnan niyo po, anong mata ng mga lasinggero? Who hath woe, who hath sorrow, who hath contentions away, who hath bubbling, who hath wounds without a cause, and then ano pa? Who hath redness of eyes. Mga pula ang mata. Gapamula ang mata. Sa sobrang kalasingan. Redness of eyes. Iyon ang karakteristik ng isang taong lasinggero. Always affected ang bata. Always affected ang misis. Diyan pa tayo? Yan ang resulta ng alcohol. Ng alcohol. Number 4, danger. Danger number 4, alcohol deceives and snares. I-deceive ka, tapos ma-snare ka. Bondage. Proverbs 20 verse 1, wine is a mocker. So, gi-describe, gi-personify, na wine is a mocker. Strong drink is raging. And whosoever is deceived thereby, is what? Is not wise. So, ang wine pala, deceiver. Linlangin ka. Linlangin ka. Mag-promise siya ngayon, mag-enjoy ka. Pero ang resulta, regrets. Mag-enjoy ka for the meantime, pero ang resulta, trouble. Drinking promises happiness, but produces bondage and regret. Tanungin mo yung mga lasinggero. Nag-enjoy ba? Yes, ga-enjoy sila. Ga-enjoy kanta-kanta, ga-enjoy mga kapatid, usap-usap, enjoy sila, banding-banding sila. Pero temporary lang. After yan malasing, after yan at gumising mga kapatid, anong kapalit? Sakit ang ulo, hindi makatrabaho, hangover. Ganon ang resulta. Pero during, sa pag-inom, di nila yun na-realize. Nasasakit ang ulo, sasakit ang bulsa, sasakit ang ulo din ng pamilya. Nag-enjoy sila pero ang pamilya ga-suffer. Ga-enjoy sila mga kapatid pero ang mga anak ga-suffer. May mga lasinggero pa naman na pag nalasing na non-stop para gayaw-yaw. Pala istorya, palawakan. Di katulog si misis, di katulog ang mga anak. May kapitbahay kami ganoon sa amin sa Bukidnon. Pag nalasing ang tatay, hindi katulog ay yung mga anak. Kaya hanggat di natulog yung lasinggero, wala. Non-stop ang istorya. Sister Cheryl, ganoon ba si Bad Bernard nung una? Pag naubog ni? Tiyama muna. Approve. Ga-English ba niya? Ga-English? Pag hubog na, ga-English na? Imagine mo, maging wakalan ang tao, napurwisyo ang mga tao, hindi lang finances ang napurwisyo, pati pa mga tao. Deceive. Wine is a mocker. Strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. It's not wise. Drinking promises happiness but produces bondage and regret. May mga tao na bondage na.
May mga tao na, pag hindi nakainom, parang kung merong addict sa kape, may addict din sa alkohol. May tao na pag hindi nakainom, talagang manginginig. Pag hindi makainom, walang mainom sa araw, parang walang matrabaho, walang magawa. Kailangan niya uminom muna. Addict. Dependent na siya sa alak. Diyan ba tayo? According sa World Health Organization, makinig kayo, data ito, 2020 pa, bahaw na, ngayon 2025, papunta ng 2026. 4.7 sa annual deaths ba, tibuok kalibutan. 4.7 doon, ang cause of death, mga kapatid, alcohol. Alcohol drinking, 4.7%. Sa total rate sa death doon, mga kapatid, is cause of drinking alcohol. Alcohol consumption. 2020, brother survey, 2.6 million ang namamatay dahil sa alcohol. It could be liver cancer. Kay number 1, brad, atay. Atay ang birahin yan. Kung alcohol, lagi ang atay mo. Liver. Okay? Tapos, cause of accidents, yung 2.6 million na mamatay nationwide, worldwide. Worldwide, mga kapatid. Because of alcohol. Doon sa Amerika, expressway, napakatulin nila. Tag-ilang miles yan per hour. Kaya pag may impact, di ka talaga mag-survive. Sa sobrang bilis. Mga kapatid. Alcohol. Number 5. Diyan pa tayo? Gipili ko ito para ma-warn tayong lahat, pati mga young people. Di ko alam, mga young people, anong buhay ninyo sa labas. Di ako nakasunod sa inyo. That's why warningan ko kayo dito. Para someday, kung may mangyari sa iyo, hindi nyo sisihin si pastor kasi na-warningan na kayo na walang maidudulot ang alcohol pag-iinom. Para pagdating ng panahon, walang sisiyan. Nabalda ka, nadisgrasya ka, kasalanan mo yan. Kasi pinili mo, sa kabila po na may warning na sa iyo, mas pinili mo pa rin. Alcohol, next, leads to immoral behavior. Genesis chapter number 9 verse 21, anong sabi? Noah got drunk and became exposed. Pagbasahin mo, after the flood, si Noah nagtanim ng wine, grapes. Meron siyang vineyard. Tapos doon sa vineyard niya, may mga grapes, kinuha niya. I do not know anong process. Pero sabi ng Bible, nalasing si Noah. At nung nalasing na si Noah, nahubaran siya. Ibig sabihin, hindi niya na namalayan anong nangyari sa kanya. At anong nakita ng kanyang anak, na itong si Ham, ginalaw niya yung tatay niya nung nakita niyang nahubaran yung tatay niya. Leads to immorality. Like I said, how many persons, people, mga kapatid, na dahil sa pag-iinom, di nila alam ano nangyayari. Kasi grabe ang power ng alcohol. It's demonic. Napansin niyo ang tao? Paglasing na, di niya na alam yung ginagawa. Wala na sa katinuan. Ang taong profesional, pag kumilos, parang walang pinag-aralan. Tao na lasing, wala nang mudo. Kapag ang tao ng lasing, wala nang behavior. Nawawala yung katinuan ng isip. Yung kanyang moral mind, nakurap. Yung kanyang pag-uugali, nakurap. Yung tamang desisyon niya, nakurap dahil sa wine. Kung saan na lang nagdudura, saan na lang nag-iihi, kung saan na lang. Napansin nyo?
Ang bahonan, nagsusuka kahit walang pakialam, kahit hindi nila bahay. Di na makapunta ng CR. Wala sa katinuan. Iyon ang resulta kapag ka ang tao na kurap, na pangunahan, na kontrol ng alak. Kaya sabi no, alcohol, ang kanyang Italian name, algol. Algol. Algol means demon. Kaya demonic talaga yung alcohol na yan. Kaya ang taong matino, gawin kanyang mangmang. Ang taong matino, gawin kanyang walang mudo, walang pinag-aralan. Kahit gaano ka professional yung tao paglasing, kasing tulad lang ng aso, mga kapatid, ang ugali. Agree man kayo, disagree, but this is the truth, mga kapatid. Marami akong napapansin ganong mga tao. And I believe kayo din nakapansin ng ganong mga tao. Kaya mawala ang respeto mo. Sabihin mo itong taong ito para paglasing ito, grabe. Akala ko, grabe ka professional pag dilasing. Pero paglasing, nawawala ng bait, nawawala ng matinong pag-iisip. Naging bastos na tao. Sayang kapatid yung pinag-aralan mo. Ang tao na respeto sa iyo, mawalan someday dahil sa ugali mo. Kaya sabi ng Bible, ang alak ay mocker. Laitin ka niya. Sirain ang buhay mo. Sirain ang pagkatao mo. Bakit? Na-deceive ng diablo. Noah got drunk. Sino si Noah? Bago lang siya, inutusan ng Diyos, gagawa ng arka. Sino si Noah? Righteous siya before God. Pero tingnan niyo, after the flood, anong unang nangyari kay Noah? Matinong tao, matinong tatay. Pero dahil naglasing siya, dahil nag-inom si Noah, nawala yung kaniyang pagiging moral na tao. At may nangyari sa kanya. Nahubaran siya dahil hindi siya careful. Na-deceive siya, mga kapatid, sa alcohol. Kaya wag tayo, mga members, wag tayong magpapaluko sa alcohol. Amen? Huwag ka magpadala sa alcohol. Pastor, kunti lang po. Ang kunti, gagamitin ni Satan yan. Later on, hindi ka na maging kontento sa kunti. Saan nagsimula yung mga chain smoker? Sa pakunti-kunti. Patikim-tikim, like I said. Kaya huwag ka nang sumubok na tumikim para hindi ka maging addict someday. Kasi once nakatikim ka, mahirap ka nang lumabas. Once nakatikim ka, mahirap mo nang iwasan. A time will come, hanap-hanapin mo na. At naging alipin ka na. Sunod-sunuran ka na ng diablo, mga kapatid. Sayang ang buhay mo. Alcohol leads to immoral behavior. Leads to immoral. Wala akong nakitang tao na nasinggiro. Punong na nasing, dito kayo pre, mag-Bible study tayo. Meron ka ba nakitang ganon? Nung nalasing, mag-pray tayo dito. Magbasa tayo ng Bible nung mga lasing na sila. Walang ganon. Hello, amigo, pata? Alcohol, tingin dito. Anong i-lower niya? Alcohol lowers self-control. Mawalan ka ng control sa sarili mo. Ang decision makings mo, wala na. Hindi ka na makatanggi. Wala na yun. Kasi ang mind mo, wala na eh. Corrupt na. Control na. Ano pa? Leading to shameful actions. Nakakahiya na mga gawain. Totoo po yan. Kahit nga minsan, pari pa ha, nalasing pa rin. May nakita akong pari, lasing. Pag pasuray-suray. Yung misa pa lang sa November, mula umaga hanggang gabi, nakailang shot na yon. Like I said, maraming kasalanan. Ang nangyari, anong dahilan? Inuman. Tama? Nagsimula. Di sila aware na trap. Ginamit ni Satan. Dito.
Kaya grabe ang diablo, mga kapatid. Mag-enjoy ka kadali, pero ang kapalit, regret. Mag-enjoy ka kadali, pero ang kapalit, habang buhay, na babaunin mo at pagsisihan mo. Number 6. Danger number 6. Drunkards, sa ating binasa, drunkards will not inherit the kingdom of God. Hindi ito gospel of the kingdom. Kingdom of God, kaharian ng Diyos sa langit. Kaharian ng Diyos sa langit. Hindi ito gospel of the kingdom. Yung dominion ng Diyos doon sa kalangitan. Sa ating binasa, sino? 1 Corinthians chapter number 6. Basahin natin ulit. Buksan natin 1 Corinthians chapter number 6. Chapter number 6. Verse 9. Ano sabi ng verse 9? Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Itong mga taong ito, they were considered unrighteous. Why they were unrighteous? Because they were not saved. They were lost. They were unsaved. And because of that, the Bible says, they will not inherit the kingdom of God, or they cannot enter into heaven. Be not deceived, neither fornicators. First group of people that will not inherit the kingdom of God. The fornicators. Next, the idolaters, those who worship the false god. Next, adulterers. Next, effeminate. Effeminate refers to gay people. Gay people. Ito yung mga bakla. Effeminate. Nor abusers of themselves with mankind. Next, nor thieves, mga magnanakaw. Covetous. Ano pa? Kasama, drunkards, manginginom, lasinggero. Ano pa? Nor revilers, nor extortioners. Anong sabi ng Bible? Shall not inherit the kingdom of God. Hindi sila makapasok doon sa kingdom of God. Maliwanag sa Bible. Amen. Napakaliwanag sa Bible. Shall not inherit the kingdom of God. So, ito yung mga tao. Nag-mention, group of people that will not inherit the kingdom of God. The Bible is clear, habitual drunkenness is damning. Sin, if not repented of. Kapag ka hindi nag-change ang mind ng tao, itong pagiging habitual, nagiging ugali niya, nagiging lifestyle niya, nagiging buhay niya, na lasinggero, pag hindi nagbago, kapatid, at namatay ang taong ito, tiyak, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. The kingdom of God. Number seven, danger. Next, alcohol makes you vulnerable to the enemy. Magiging vulnerable ka, magiging prone ka ng enemy kapag ka ikaw ay lasing. Wala kang depensa sa sarili mo kasi ang mind mo hindi stable. Nakuha nyo? Hindi stable. Hindi ka careful kung nag-drive ka. Hindi ka careful. Kung may kaaway ka, lasing ka, hindi ka makadipinsa. Kung may danger, may attackers, hindi ka makadipinsa. Kapatid ng tatay ko ba, namatay sa sobrang kalasingan. Nahulog sa kanal. Tapos yung kanal, tamang-tama lang sa katawan niya. Kasi maliit lang. Hindi nakagalaw. Nalumos. Nalunod. Kanal lang, mababa ang tubig. But since hindi niya mamanage yung katawan niya, yun ang dahilan, kinamatay niya. Sa sobrang kalasingan. Ilan ang tao na balitaan natin namatay dahil nalunod, lasing. Kaya sabi ng Bible, sabi ni Peter, be sober because your adversary, the devil, seeks whom he may devour. We have an enemy. Church, we have an enemy, the devil. And the devil uses the alcohol to attack us. To attack us. Sobriety protects you spiritually.
Drunkenness opens the door for temptation. Kaya mas maganda kung ang ating mind hindi corrupt. Ang ating mind hindi tayo lasing, makadesisyon tayo ng tama, makaresponse tayo properly. Ang iyong reflexes, ang iyong senses, intact mga kapatid. Kaya maka-execute ka properly. Pero pag ang tao lasing, wala siyang magawa, limited siya. Kaya corrupted ang kanyang mind. Number 8 and final, believers are commanded to be filled the Spirit, not with wine. Amen? Anong sabi Ephesians chapter number 5 verse 18? And be not drunk with wine, but be what? Filled with the Spirit. Dapat dito tayo ma-fill. Ano ang ma-fill sa atin? The Spirit of God, not the wine. Not the spirit of the wine, but the Spirit of God. If we are Spirit-led, then we are spiritual. If we are Spirit-led, may spirit tayo sa disgrasya. Amen. Alcohol replaces spiritual sensitivity with fleshly desires. I-replace niya kung tayo spiritual. Wala tayong desire, mga kapatid, sa mga fleshly na mga bagay. Kaya dapat ating mga kapatid, i-develop na dapat spirit-led tayo para ma-sense natin yung mga bagay na ikakasira ng ating spiritual. I'm about to close, amen? A summary, the Bible does not portray alcohol as harmless indulgence. Again and again, Scripture shows, mga kapatid, hindi mo sabihin na ang alcohol is harmless. I will tell you, but the Bible is very clear, again and again in the Scripture, that alcohol, number 1, it destroys lives. Tama? Ilang buhay na nasira dahil sa alcohol. Number 2, leads to sin. Hahantong sa kasalanan. Pangatlo, clouds judgment. Hindi tama yung judgment mo. Ano pa? Bring shame. Mapapahiya ka. May mga anak na ayaw nilang aminin tatay nila. Kasi yung tatay nila, well known, gamaoy. Tatay nila, ganito, lasinggero. Tatay mo pala yun. Pati anak napapahiya. At don't you know, kapag ka ang tatay ay lasinggero, malaki ang tendency na ang anak possible maging lasinggero din someday? Sapagkat yun ang kanyang upbringing. Nakita niya na ganun ang training, ang orientation ng kanyang tatay. Mahirap yung anak, huwag ka muna mag-inom. Kaya ang pag-iinom para lang ito sa mga adult. O sige tayo, antayin ko tayo mag-adult ako para pwede na ako. Hindi ganun. Tama? Kaya dapat tayo ng mga tatay, halimbawa tayo, hindi mo pwedeng sabihin bawal sa anak mo, pero pwede sa inyo. Hindi pwedeng ganon. Kung sinabi mong bawal, dapat ikaw na nagsabi ng bawal din sa iyo. Kung sinabi mong bawal magsugal, dapat bawal din sa iyo. Kung sinabi mong bawal magsigarilyo, bawal ka rin magsigarilyo. Dapat ganon, tayo mismo, Brad, nangunguna sa atin. Bakit? It brings shame. Kahit patay ka na, ang anak mo napapahiya pa rin. At tatay mo pala yun? Grabe to si tatay mo. Pag nahubog to, ay, ganun ba, Col? Oh, kilala ko yung tatay mo, mauwi to. Dati dito sa tindahan na mo, dito magpuli pag di naubos ang tinda ko nga Red Horse. Imagine mo na. Pakyawan. Number 5, keeps people out of God's kingdom. Kaya sabi ng Bible, shall not inherit the kingdom of God. Ano pa? Opposes the spirit-filled life. I-oppose niya ang spirit. Kalaban niya ang spirit-filled life sa isang taong lasinggero. Kaya in closing, mga kapatid, anong sabi ni Apostle Paul? Basahin po natin. 1 Corinthians 6:19. Ready, go. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Ano? Ano ng katawan natin? Temple of the Holy Ghost.
Nung na-save tayo, andito ng Holy Ghost, tinatakan ka na ba? Gisild ka na. Natatakan ka na pa ng Holy Spirit. Bakit? Spirit of wine pa rin ang nasa iyo. Ang tunay na ligtas, mga kapatid, nananahan na ang Holy Spirit. Spirit-led na tayo. Kaya pwede na nating iwasan yung wine na yan. Yung alcohol, pwede nating tanggihan. Because I have the Holy Spirit. You have the Holy Spirit. We have the Holy Spirit of God. That is in us. Amen. Became temple of God. Our body became the temple of God. This is holy now. Your body is holy. Amen. And do you believe that God is holy? If you believe that God is holy, you must live a holy life. Last verse. Ready, go. Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do all to the glory of God. Amen? Ano mang gawin ninyo, kayo may kumain, kayo may uminom, o ano mang gawin ninyo ito sa kapurihan ng Diyos. Anong inumin natin ito? Dapat tubig lang. Ang inumin natin pwede coffee lang, pero control lang. Ang inumin natin pwede soft drinks, pero control lang. Pero sabi ng Bible, ano mang inumin natin, kainin natin. Dapat, mga kapatid, ang goal natin, do all for the glory of God. Paglasing ka, ang tanong, nag-glorify ba si Lord? Christian ka, galasing-lasing ka, Brad? Do you think nag-glorify si Lord? No! Christian ka, may mga party, ikaw pa dito gauna-una ka able dito sa kwan, Red Horse, ikaw pagkapabakal dito, pray, daw kulang ni ato selebrasyon kun why, ari, ako bahala, ari to, bakal to. Mag-glorify ba si Lord dira? Hindi, ginapahuyaan mo ang Ginoo mo. Ginapahuyaan mo ang Dios mo, nga amo ang nagluwas sa imo. Kaya Kristohanon, dapat iwasan na natin. Amen? Like I said, di ko alam mga young people. Pero warning ito sa inyo, kung meron mang mag-inganyo sa inyo, learn to say no. You are saved. You have the Holy Spirit. Alam mo, pagtanggihan mo yan mga kapatid, pag nasanay mo natanggihan sila, time will come, hindi na yan mag-inganyo sa iyo. At first, dapat, for the first na lang pag mag-invite, dapat marunong ka na magtanggi. Kasi kung pinagbigyan mo sila, next time magtanggi ka sa kanila, sabi, pwede ganito nagligan. Nag-try ka ganito nagligan, karo mabalibad ka. Hindi. Pare, lalaki, isog. Ay, di lagi. Christian ako. Di Christian, nakatilaw ka na gani. Pare, may si pastor. Ato na, di ko manugid. Gamay lang, ha? Hello, amen? Malapit na Christmas party, December na next week. Bukas, December na. Ako, gi-invite ako ng Christmas party sa Suko. Yung Bible study ko. Doon kami sa Agua Frio. Alam nila, pastor, pasensya lang pastor, pero di man ta mahimo pastor wala Christmas party. Pasensya, sorry pastor ha. Balabon ni nga bawal ni pastor, pero sabong mo lang ni pastor. Mga pulis yun. Okay lang, di man tudakon membro. Ang problema, kayo mga membro. Pastor, pasensya lang pastor. Last na ito, 2025. Kapatid, tandaan niyo po, ingatan natin ating testimony. Pakita natin na kahit anong kaengganyo nila, tumayo tayo. Anak tayo ng Diyos. No? Binago tayo ng Diyos. At sana po masabi nila na iba talaga itong mga taong ito. Talagang totoo ang kanilang pananampalataya. Sincero sila sa kanilang Panginoon. Kasi di na talaga tumikim. Ma-remember ko mga kapatid, siguro isang beses lang ako nakainom. Beer po yun. I think that was 1993. But since then, never na. Ang dami kong nagtrabaho ako sa Jollibee. Nagtrabaho ako sa hotel. Alam mo, pag gabi ka,
pag gabi ka, na waiter ka sa gabi, mostly ang order mga wine. And the reason di ako tumagal, mga kapatid, malapit ako ma-regular, di ako tumagal, kasi makaserve ka sa wine. Alam ko, Christian ako, di ako nagiinom. Nung nag-resign ako, sabi ng bakit ka mag-resign? Mr. Dulay, sabi ko, sir, di ko kasi matake, sir, na mag-serve ako ng wine. Bakit? Anong religion mo? Baptist. Sabi niya, trabaho lang, walang personalan, wala ka man gainom. Pero sir, ang gainom at ga-serve, para sa akin, pareho lang. Alam niyo po, malaki ang tip namin paggabi. Mas malaki pa sweldo. Mga foreigner, ang customer namin. Paglasing na pagkuha, 500, wala na yan. Take it. Oh, alam mo, mga foreigner, paglasing na brad, wala pakialam kung anong maano na. Laki ang income. Gaagawan ang mga kasama ko na waiter paggabi. Lalo na pag may mga foreigner sa Bohol, Tagbilaran, Bohol. Mga kapatid. Isang beach doon, isang resort doon. May Taiwanese doon ko nakilala, mga Korean, Japanese, German, European, nandun. Ang isa pa masaklap, hanapan ka pa, may kilala ka bang chicks? Iyon ang isang dahilan na nag-resign ako. Hindi magandang environment. Hindi maganda, mga kapatid, trabaho ng hotel, di mo maiwasan, mag-serve ka ng wine. And I believe that is not God's will. Kaya dapat ma-learn tayong tumayo tayo. Amen? Huwag na. Huwag na. Ilang pamilya ba naghiwalay dahil sa si Mr. Brad lasinggero. Ilang mga anak nawalan ng respeto, nawalan ng pamamahal sa tatay sapagkat ang tatay bisyuhan lasinggero. Ilang tatay, Brad, ilang pamilya halos minsan lang umuwi pero ang tatay nandoon sa barkada. Napabayaan ang pamilya. Kapatid, walang maidudulot ang pag-iinom. Amen? Kaya ang Bible, maliwanag, nagbibigay po ng reminder sa atin. Nagbibigay na dapat iwasan natin. Salamat, binago tayo ng Diyos. Amen? Pakiusap ko, mga tatay, please lang, di ko kayo na-monitor. Mga young people, di ko kayo na-monitor. Tandaan nyo, may Diyos nakikita sa inyo. Ito lang masasabi ko, may Diyos. May Panginoon. And one day, lahat tayo tatayo sa judgment seat of Christ. At doon, Brad, malalaman ang ating ginagawa. Sana po magkaroon tayo ng takot. Kahit walang pastor, kahit walang kasama mong membro, matakot tayo sa Diyos, huwag tayong matakot sa tao. Sa Diyos tayo matakot. And mga kapatid, alam nyo po, tandaan nyo, ang alak po ay hilo. Wine is poison. Dahan-dahan mong pinupoison yung sarili mo. Tanungin ko kayo, anong benefit? Bigyan nyo ako ng benefit ng pag-iinom para mag-inom ako. Anong benepisyo sa pag-iinom ng alcohol? Don't you know, Brad, otherwise, hindihan mo yan, nagaliyak? Kaya ginagamit sa cooking, binabuhusan nila, tapos para may flame. Ganon katindi, Brad, ganon katapang ang alcohol. Kaya wag na natin, too much alcohol in our body will destroy our body. Too much intake of alcohol will destroy your body. Don't you know, di mo na kailangan. May mga tao, Pastor, adyan ba kayo? Before I close, Pastor, itong reason nila, kailangan ng alcohol ang ating katawan. No, that is wrong. This is study, Brad, scientifically, may mga pagkain na tayo na may alcohol content. That's why no need ka na mag-inom ng alcohol. Kaya unknowingly, may mga pagkain tayo, Brad, na may alcohol na para sa ating katawan, para sa ating antibodies, na hindi na kailangan yung artificial na manufacture. May design si Lord para sa ating katawan. Pastor, si Timothy, sabi ni Paul, kailangan kang uminom ng konting alak. Yes, totoo yan. Ang sabi ni Paul, kung may sakit ka sa katawan mo, lagi ka sakit ang katawan mo, mag-inom ka ng alak, pero konti lang. Tanong, yung mga tao ba na nag-iinom, ang dahilan ba nila, nag-inom sila kasapagkat ang sulok-sulok nila may problema? Hindi. Pangalawa, nag-inom ba sila konti lang? Hindi rin. Bakit nagkasakit ang tao? Sa sobrang alak, hindi na konting alak. Sino na purwisyo? Na-hospital ka ba dahil sa bisyo? Pero sino na purwisyo? Asawa mo, mga anak mo, mga parenti mo. Ang anak mo supposed to be nag-aaral doon sa hospital, nagabantay dahil sa sobrang mong palahubong. Amen? Sinong nagagasto doon? Nagkautang-utang pa, gibayad sa hospital, kay private, di na kaya sa public. Sino? Nagkautang-utang, naprinda ba saka, nabaligya yung mga dahil sa sobra mong kalasingan.
Grabe ang purwisyo, mga kapatid. Kaya sana kung mawala man tayo sa mundo, mas mainam mawala tayo na di tayo nagbigay ng problema. Amen? Yung masaya ang ating pamilya, binigyan natin sila ng magandang memory na kahit nawala ka, hindi ka pasalin sa kanila, hindi ka pabigat sa kanila. Hindi yung namatay ka, lasinggero, iniwan mo pa ng maraming utang. Migo ba ta? Kaya, decide ta, amen? From now on, pastor, by God's grace, gusto ko masaya ang aking anak, gusto ko masaya si misis ko, gusto ko masaya ang Panginoon, at gusto ko maging healthy ako. Alam niyo po, ang taong lasinggero, madaling tatanda. Diyan pa kayo, Brad? Ang taong palahubog, parang di ko nag-intindi. Magdali yan mag-mature, hindi ang iyang karakter, ang iyang itsura. I hope and pray, iwasan natin. Sabi ng Bible, whatsoever you do, whether you eat or drink, do all for the glory of God. Sana malolahati natin ng Panginoon. Kapatid, mahal ko kayo. That's why warning ito sa ating lahat. Amen? Lalo na po, malapit ng December, may mga pamilya tayo, may mga reunion tayo, may mga kung ano-anong party. Sana po ipakita natin na tayo po ay anak ng Diyos. Ipakita po natin ating testimony. Amen. Tayo po tumayo. Ama naming Diyos, Panginoon, maraming salamat po. Ngayong umaga, salamat sa paalala. Ngayong umaga, Lord, that there is danger in drinking alcohol. Alcohol is very dangerous, Panginoon. That's why salamat kay King Solomon, the wisest king, na ginamit niyo po to remind us this morning na pwede kami, Lord, mag-enjoy for the meantime, but ang resulta, ang outcome, marami, Panginoon. Maraming disadvantage. Sakit, disgrasya, pwede kaming ma-hospital, pwede kaming makadisgrasya, so on and so forth. That is why this morning, Lord, I pray that this message would remind us as we about to enter the month of December. As we all know that December, Lord, there are a lot of festivities. Ito yung ginagamit ni Satan na tool na ma-promote, Lord, ang pag-iinuman. Ginagamit ni Satan ang December, Lord, para ma-promote ang kanyang goal na kung saan ma-deceive ang mga tao. That's why this morning, Lord, I pray, please help us to be sober, to have a proper attention, to have a proper decision making. That we need to learn to refuse the temptation, Panginoon. Maraming pamilya nasira, mag-asawa, mag-ama, mag-ina nasira dahil sa bisyo na ito. Maraming nalubog sa utang dahil sa bisyo na ito. Na kahit hirap na, Panginoon, ang tao naghahanap pa rin ng paraan upang matustusan, masuportahan ang kanyang bisyo. Kaya, Lord, I pray, tulungan niyo po. I believe na may mga magulang dito, may mga misis na hindi pa Christian ang kanilang mga partner. Hindi pa Christian ang kanilang mga husband. Kaya I pray for them, gamitin niyo ang mga misis nila, na dahan-dahan nila, ma-advisean ang kanilang mga mister, na itigil ang pag-iinom, sapagkat walang maidulot na maganda ang pag-iinom. Higit sa lahat, Lord, makakasira ito ng katawan, makakasira ng relasyon, makakasira ng pamilya. O Diyos, salamat po, binago niyo na kami. Salamat, Lord, kinuha niyo kami sa pagiging alipin ng bisyong ito. Salamat sa mga taong nabago ang buhay dahil sa kaligtasan. And I pray, Lord, sa aming mga tatay, na patuloy mo silang tulungan, sapagkat ang mundo, ang paligid, Lord, napakarumi. Ang diablo andyan lagi, Panginoon, upang linlangin kami. Upang kami, Lord, ay kanyang hikayatin na bumalik sa bisyo na yan. But salamat po, Lord, tulungan niyo aming mga tatay na may mga young people, may mga teenager na kanilang mag-guide, kanilang kausapin lagi, kanilang advisean lagi ang kanilang mga anak, na huwag po silang magpadala sa pag-iinom, huwag silang magpadala sa barkada na nag-iinganyo sa kanila na uminom ng alak. Oh Lord, please help us. Help this church. Gawin niyo kaming testimony, hindi lamang dito,
kundi saan man kami, Lord, sa aming mga bahay, sa aming mga trabaho, sa aming mga amo, sa aming mga kumpanya, na marunong kaming tumanggi, na hindi na po pwede sa amin, Lord, ang alak. Ito po'y warning ng Diyos, ito po'y pinagbawal ng Diyos sa isang taong Kristiyano. Kaya I pray, Lord, ngayong panahon po ng Christmas season, na kabi-kabila po, Panginoon, ang mga party. And I pray, Lord, na sana i-spare niyo po ang aming mga buhay sa mga taong mga lasing. Tulungan niyo kami na huwag kaming madisgrasya. I-preserve niyo aming mga sasakyan habang gabiyahe kami. I-preserve niyo ang nagmumotor. I-preserve niyo, Lord, ang nagtatricycle habang nagbabiyahe sa mga kalsada. Na sana po, Lord, hindi kami madamay sa mga taong lasing na nagmamaniho. At ang aming buhay, Panginoon, ay gamitin namin para sa inyong kapurihan. Maybe ang iba dito may mga struggle pa, maybe mga bisita namin, Lord, nag-i-struggle pa, may mga bagay pa na hindi pa nila totally, Lord, mabitawan, hindi pa nila totally maiwan. I pray po sa kanila, bigyan niyo po ng lakas na makawala po sila, Panginoon, sa bitag na yan ng dyablo. Makawala po sila sa bisyo na yan, Panginoon. Sapagkat masaya po ang buhay na walang bisyo, Panginoon. Masarap po mamuhay na walang bisyo. At malulugod ang Diyos kapag wala kaming bisyo, Panginoon. Ang aming pera, ilaan namin sa aming pamilya. Ang aming income, ilaan namin sa simbahan. At lalong matutuwa ang Panginoon. Kaya this morning, as you bow your head, Christians, nanay, maybe nanay ka, tatay ka, or maybe husband mo ngayon, hindi pa saved. Maybe may membro ka sa pamilya na until now, nagiinom pa rin. Maybe may membro ka pa sa pamilya, di ko alam kung husband mo, anak mo, kapatid mo, tatay mo, o ano man yan, na nalulong o nasa bisyo pa ng pag-iinom. Kapatid, hinihikayat kita, pumunta tayo sa altar, ilapit natin sa Panginoon. I-pray natin sila, walang imposible sa prayer. Hindi man natin sila madala sa ating pag-invite sa church, pero pwede natin silang ipag-pray. Isama natin sa prayer, Lord, ang aking husband, Panginoon, ang aking anak, aking kapatid, o sino man na membro mo sa pamilya. Isama natin sila sa prayer. Iluhod natin sila sa Panginoon. Meron ba dito sa altar? I-pray natin. Huwag tayong mahiya. Ipag-pray natin sa Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon. Maybe tatay mo, hindi pa saved. Maybe kapatid mo, andyan pa ang bisyo. Ilapit mo sa Panginoon. I-pray mo ngayong umaga. Panginoon, baguhin niyo po ang buhay ng aking asawa, aking anak, sino man yan. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Amen. Just pray. Pag-pray natin, kapatid, na someday may gamitin ang Diyos na pagkakataon, mabago po sila. Masarap po mamuhay na walang bisyo. Amen. Take time to pray. Masarap po ang pamilya na nagkakaisa. Masarap po ang pamilya na walang bisyo ang pamilya. Amen. Ama naming Diyos, Panginoon, salamat po Lord sa time makalapit kami sa altar, makalapit kami sa inyong banal na presensya. At salamat Lord na laging bukas ang inyong presensya sa pagtanggap ng aming mga prayer request. Ngayong umaga, Panginoon, kasama ang mga ilang members dito, mga nanay, mga misis, pinag-pray namin, Panginoon, ang aming mga loved ones. Pinag-pray namin, Lord, ang aming mahal sa buhay. Mr. Nila,
anak nila, kapatid nila, Panginoon, na until now, nasa bisyo pa rin, Lord, ng alcohol. Nasa bisyo pa rin ng alak. Panginoon, kayo po ang kumilos, Ama. Panginoon, humihiling po kami na mag-work po kayo sa buhay nila. Na sana po darating ang moment na itigil na nila ang pag-iinom. Darating ang panahon na maisip nila na walang maidulot na maganda ang paglalasing. Sinisira ang buhay, sinisira ang kinabukasan, sinisira ang katawan. Kaya Panginoon, please po, mag-work po kayo, Lord, sa buhay ng mga pamilya po namin. Ako mismo, may mga tiyo ako. May mga pinsan ako, Lord, na until now lulong pa rin sa bisyo na ito. Kaya, Lord, tulungan niyo po kaming lahat na gamitin niyo po kami, Ama, na kasangkapan upang makita nila ang katotohanan. Minsan ang tao, Lord, hindi hihinto sa bisyo hanggat hindi nagkasakit. Antayin pa nila na magkasakit, antayin pa nila sabihan ng doktor, itigil mo ng pag-iinom bago sila magtigil. Sana wag na nilang antayin na ang doktor ang magsabi, itigil nyo na kung gusto mo pang mabuhay. Sana itigil nila habang may buhay pa. Sana itigil na nila habang di pa nagkasakit. Itigil na nila hanggat hindi pa malala. Sapagkat, Lord, ilang tao nang namatay sa mundo dahil sa bisyo po ng alak. Kaya, Lord, maraming salamat po. Niligtas niyo kami. Kung hindi kami naligtas, maybe hanggang ngayon, lasinggero pa rin kami. Salamat po, may mga tao kayong ginamit, nakita namin ang kaligtasan. Nasumpungan namin ang katotohanan. Kaya sa aming mga loved ones, nandiyan pa, Panginoon, tulungan niyo po. Bigyan niyo kami ng Lord, courage na kami magsabi sa kanila. And finally, Lord, thank you for your word. Thank you sa Bible na hindi po naubusan, Lord, ng reminders para sa amin. Sana kaming lahat, hindi kami ma-offend. Sa halip, matuwa kami na ginaremind kami always ng Bible. And ang Bible po, beneficial po para sa amin. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction. Thank you, Lord. Ngayong umaga, sana po mabaon namin ang warning na ito sa aming pong lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Lahat na ito, Panginoon, aming pong binibigay, aming binabalik ang kapurihan sa inyong pangalan at sa inyong anak na aming tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Amen and amen.